news para sa mga motoristang dumadaan sa South Luzon Expressway. Hindi mo na ipatutupad ang mahigit 200% dagdag singil sa toll ngayong undas. Sa kabila niyan, planong humingi ng mga transport group ng pisong dagdag pasahe. Saksi si Sherry Ann Torres. Higanting kilos protesta ang banta ng grupong Piston nang sabayan nila ng pangangalampag ang pulong ng Toll Regulatory Board o TRB kanina. Sigaw ng Piston, hindi raw biro para sa kanilang mga tsuper ang planong tripleng pagtaas ng toll sa South Luzon Expressway. Madadagdagan kami ng between 300 to 500 pesos na dagdag na bayarin sa toll fees. Ngayon, ang karaniwang jeepney driver ay kumikita na ng 300 isang araw. Magiging deficit pa kami. So paano naman namin bubuhayin yung pamilya namin? Tila narinig naman ang panawagan ng Piston. Sa ngayon, in the meantime, status quo, we still have to seek some clarification from the Supreme Court. They're again reviewing the toll fee for the final determination of the appropriate toll fee. Good news ito sa mga motoristang babiyahe ngayong undas. Sa susunod na linggo pa kasi maghahain ng motion for clarification sa Korte Suprema ang TRB. Halos kasabay nito ang paghahain ng motion for reconsideration ni Atty. Ernesto Francisco na kontra sa toll hike. Ang South Luzon Tollway Corporation o SLTC naman, nalulungkot na walang desisyong nailabas ngayon ang TRB. Umaangal na raw ang mga investor nila. Simula kasi nang buksan nila ang bagong SLEX, pumapalo na raw sa 3.1 million pesos ang arawang lugi nila. Since they're operating in 14 countries and they have other projects in other countries, what they've been doing is kumukuha sila ng pondo from the other projects na pwede pang siguro i-realign. Dahil sa naunsyamina naman na toll increase sa South Luzon Expressway, balak ng SLTC na bawasan yung mga nakailaw na poste sa kahabaan ng Alabang hanggang Calamba Interchange. Maliban doon, yung mga toll booth na nakapwesto doon sa mga lugar na hindi ganong pinapasok o nilalabasan ng mga motorista, babawasan na rin daw. Magsisimula ang lahat na yan pagkatapos ng undas. Bukod sa petisyong taas singil sa SLEX, tatalakayin din ng TRB ang petisyong 25 centavo per kilometer toll hike sa NLEX at 87 centavos naman sa SCTEC simula sa Enero. Dahil sa mga nakaumang na toll hike, hihingi ng pisong dagdag pasahe para sa unang 4 na kilometro ang Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas. Kasama ang FEDJUDAP, ihahain daw nila ang petisyon sa loob ng linggong ito. Ako si Sherry Ann Torres, ang inyong saksi. Para makaiwas sa siksikan, bumiyahe na ngayon pa lang pauwi sa probinsya ang ilang bakasyonista at bagamat sa Biyernes pa inaasang bubuo sa mga biyahero, binabuti na rin ang mga bus company na magdagdag po ng pasada. Saksi si Sirian Aguho. Miyerkules pa lang, pero ito na sa estasyon ng bus si Aling Lilia kasama ang 3 apo. Babiyahe na raw sila papuntang Camarines Sur. Dala na nila ang gamit para sa ilang araw na bakasyon, pati na ang lapidan ng kamamatay pa lang niyang kapatid. Matagal na po kami nagpa-reserve, 2 linggo na, para hindi ho mahirap sumakay. Sa Kalinga naman ang tungo ni Mang Emilio. Hindi na raw niya iksinama ang kanyang pamilya para di na mahirapan sa biyahe. Kasi pagkasasabay ka sa maraming tao, mahirap sumakay. Hindi man idineklarang holiday ang All Souls Day sa Martes at 2 ng Nobyembre, marami pa rin ang gustong samantalahin ang long weekend. Kaya ngayon pa lang, may mga nagsisiuwian na ng probinsya. Mabuti nga ngayon, medyo maluwag-luwag pa. Pero siguro sa other day, wala na, siksikan na. Akala ko nga maaga pa ako sa lagay na to. Kasi usually, mga 11 ako umuwi, anong oras pa lang punong-puno na yung bus. Ayon sa pamunuan ng Victory Liner sa Quezon City, normal pa raw sa ngayon ang dami ng kanilang mga pasahero. Sa Biyernes pa raw nila inaasahan ang dagsa ng mga tao. Gayunman, nagdagdag na raw sila ng mga biyahe. Nagtalaga pa raw sila ng driver kada bus para maiwasan ang mga aksidenteng dulot ng pagod at tantok. Bali yung kasi regular trips namin, trip schedule is 32 trips. Ngayon nagagawa namin ng 45 hanggang 46 trips. Dito naman sa Araneta Center Bus Terminal, nagdagdag na ng security guards para sa mas pinantinding pag-i-inspeksyon sa mga gamit. Wala kasi sa karaniwang 4,000, inaasahang aabot sa hanggang 10,000 pasahero ang dadagsa sa terminal ngayong undas. Ako si Sirian Aguho, ang inyong saksi. Sari-saring mga pagkakakitaan naman ang nagsulputan ngayong papalapit na ang undas. Kung ano-ano po yan, alamin sa report ng ating saksing si Rafi Tima. Naghahabol ang mga trabahador na ito para matapos ang simpleng mausoleyong ito na nagkakahalaga ng halos kalahating milyong piso.
Pilipino kasing Pilipino talaga kung kailan yung mag-uundas tsaka nagpapagawa Mahaba pa yung panahon dapat dapat pinagawa na nila. Pero usually, habol-habol. Habol-habol. Hindi na bago si Mang Ricky sa paggawa ng mga musoleo. Ang pinakamahal na raw niya nagawa, musoleo sa Pampanga na nakatayo sa 8 milyong pisong halaga ng lupa. Dagdag pa rin ang labor na umabot ng kalahating milyong piso. Kamukha rin ng bahay ang materyales. Kahit na walang nakatirang buhay na tao. Obligado kasi tibayan yun Kasi panghabang panahon na yun. Si Aling Carmelita naman, inabutan namin naglilinis ng anyay alaga niyang nicho. Dito na siya sa sementeryo nakatira kasama ang buong pamilya. At tuwing sasapit ang undas, dito na rin nila nasisingil ang kabuang 10,000 hanggang 20,000 pisong maintenance fee mula sa kanilang mga kliyente para sa buong taon. Nicho, bali 600 isang taon. Ilan ho yung alaga niyong nicho? Hindi ko mabilang. So marami ho? Marami-rami rin. Ang 82 anyos na si Lola Angelina, caretaker din ng nicho. Malugod niya ipinakita sa amin ang bahay na nakatirig sa ibabaw ng tinatawag na apartment o magkakapatong na nicho. Tuwing undas, marami daw ang nakikidaan sa kanyang bahay gamit ang hagdan na ito na kanyang ipinagawa. Marami daw kasi siyang alagang nicho at nahihirapan siyang umikot sa main gate ng sementeryo. Kaya niya ipinagawa ang hagdan na nagsisilbing shortcut. Ayon sa pamunuan ng Manila North Cemetery, bawal ang mga ganitong istruktura dahil bukod sa takaw disgrasya, pinagkakakitaan pa raw ito. Pero ayon kay Aling Angelina, baga hindi nyo naman ito pinagkakakitaan, di katulad dun sa iba. Hindi, ayoko. Mahirap yun. Ayoko nung ganun. Para namang sinasakal ang tao. Kaya nga nakikiraan yung tao Para at least pare-pareho mabuhay, di ba? Voluntary lang ho na magbabayad sila. Kung gusto lang. Ako si Rafi Tima, ang inyo saksi. Sa mga bibili naman ng bulaklak, mabibili pa rin sa regular na presyo ang iba't ibang klase ng bulaklak sa Dangwa sa Maynila. Patok din ngayon ang mga foam at basket para sa mga gustong gumawa ng sarili nilang flower arrangement. Saksi si Pia Arcangel. Bukas na umaga, pupunta na sa sementeryo ang magkapatid na Ayn at Kay para bisitahin ang yumaon nilang ina. Kaya naman ngayong gabi pa lang, naabutan na namin silang namimili ng bulaklak dito sa Dangwa Flower Market sa Maynila. Sabi nila mainam na raw yung maaga bago magsitaasan ng presyo. Dahil sa susunod na linggo pa ang undas, regular price pa ngayon ang bentahan ng mga bulaklak. Ang Malaysian Mums nasa 120 pesos kada bungkos. Ang Stargazer 140 to 150 kada piraso. Karaniwang mabenta kapag undas ang Carnation at Gerbera na pareho nasa 250 pesos kada dosena. Ganito rin ang presyo kada bungkos ng paper roses at isang dosenang orchids. Ayon sa mga manininda, hindi naman daw gaano sisipa ang presyo ng bulaklak kapag undas kung ikukumpara sa Valentine's. Pero para sa magustong makasiguro, mabuti nang bumili ngayon pa lang. Basta maayos kasi ang pag-alaga sa bulaklak, hindi raw ito agad nalalanta. Kakat nyo lang po naman kasi. Yun lang naman po ang pag-aalaga ng mga bulaklak na ikakat nyo lang tapos palit ng tubig. Tsaka yung konting tubig lang. Tuwing undas, madalas nakapaso ang mga binibiling bulaklak para ilagay sa nicho. Pero may ilang gustong gumawa ng sarili nilang flower arrangement. Sa halagang 20 pesos, makakabili na ng foam at dagdag na 50 pesos, may basket pa. Pero anuman ang bulaklak at arrangement, pinakamahalaga pa rin ay ang maalala at maipagdasal ang mga yumaong mahal sa buhay. Ako si Pia Arcangel, ang inyong saksi. At sama-sama natin saksihan mga dumadalaw sa isang sementeryo sa Baguio City. Bakit kaya umaalis ng nakangiti? Pabasang Amang Manny Pacquiao subsub na sa huling bahagi ng kanyang training. At topless protest dahil ang babae sa Ukraine, para saan kaya? Balitang hatid na nag-iisang liga ng katotohanan sa sama-sama nating pagiging saksi.